So, dangal greetings po. So, i-explain ko lang po yung part ng code kung saan responsible yung kung saan responsible sa paggawa ng menu bar. So, unahin ko po muna po yung menu bar. So, bali yung menu bar po, ayun po yung parang horizontal line sa taas ng window sa commonly siya nasa taas. Tapos dito parang nag-set ng font, tapos font type which is yung plain, tsaka font size para readable siya at presentable sa mata ng user. Tapos dito naman sa J menu, ito yung ah parang button siya, drop down menu, parang ganun, drop down list. Basta drop down parang magkakaroon siya ng drop down list kapag pinindot. Tapos naka-labeled siya as menu. Bali kapag nirun na yung program, lilitaw siya doon as menu. Tapos kumbaga ito yung main category dun sa JMenu bar. Tapos since ito yung ang tawag dito, since ito yung main category, merong mga subcategories which is dito na papasok si JMenu item. So meron dito na parang kumbaga tatlong subcategories tatlo, which is set order, tapos si transaction log, tapos yung close. So dito sa set order, parang ito dineclare na siya dito, tapos naka-label siya na set order. Dito naman parang pang-add to dun sa mismong menu bar, dun siya ilalagay para sa may mismong menu, sa may drop down menu. So ito yung variable nung J menu. So ilalagay siya doon, i-add siya. Tapos itong yung action listener per J menu item. Bali ayun lang yung kumbaga parang para alam ng program kung pinindot na ba ni user yung button na yun. Doon siya gagana. Tapos dito sa set order window, yung set order, tapos may order window set visible through dispose. Bali dito pampalitaw yung kapag pinindot na yung set order, syempre 'di ba may current window which is yung ayun nga, yung sa main window na yun. Kapag pinindot to ni user yung set order dun sa drop down list, bali magko-close yung current window sa pamamagitan nitong dispose. Bali kapag na-dispose na yung current window, lilitaw yung window for set order. Tapos ayun, same lang naman siya sa halos lahat. Ganun lang rin yung ganun lang rin yung function na. So yung set visible true para malaman kung visible talaga yung window. Tapos dito naman sa add separator, so 'di ba sa drop down menu, kung meron tatlong drop down kung meron tatlong J menu item, ito yung pang distinguish kumbaga ito yung horizontal line. Bali sa pamamagitan nito, madi-distinguish ng user yung separations between categories or between sa mga items. Next is, gumamit kami nitong background panel para magkaroon ng background yung ano namin, yung window system. Basta yan. And naglagay kami ng tab pane para ano sa drinks, sa sa men sa drinks, dami naman ito. Sa drinks, sa pastries, tsaka sa add-ons. Yan. So, simula muna sa 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 drinks. So, dito gumamit kami ng J-label para sa mga flavored drinks. And una dito is yung frap, yung mga frap drinks. Free frap, basta yun.
Susunod, yung mga cold drinks. And yun. Ano yung isa? By the way, ito, gumamit kami ng icon gamit yung J-label para ipakita yung itsura ng product. And sunod is tong text field. Dito sa text field is yung kinukuha is yung number, which is for quantity kung anong bibili ng user. Sunod, checkbox. Etong checkbox, siya, pang-select dun sa drink na in order. For example, in order niya yung, sino yun? Mochang pass. Mochang pass. Ayun, kukunin niya wait lang. Yun. Basta masaselect yung piniling drink. And gumamit kami ng J-label for labeling the drink, especially sa mga names and sa prices. So, inulit-ulit lang namin siyang gamitin yung mga icons, text field, and J-labels, tsaka checkboxes for every drink and for every, ano nga yun? Pastries and add-ons. Yun lang. So, kapag kinlik ni user tong clear button na 'to, lahat ng laman ng text field is mas-set pabalik sa 0 at lahat naman ng checkbox is maa-uncheck. Gumamit kami ito ng dalawang array. Yung isa is para sa text field. Yung laman nito is yung mga variable names lang ng text field na gamit namin. Like txt mangwa, txt shek, and so on. And ganoon din sa checkbox. Kung ano lang din yung variable names na ginamit namin sa checkbox. And dito sa loop naman, para siya sa isa-isa niyang binabalikan yung bawat field at saka bawat checkbox. Tapos yung text field is naka-set text sa 0 and yung checkbox naman is naka-set selected to false para ma-uncheck yung mga na-checkan ng user. So, kasi ang main goal lang kasi ng clear button is para ma-reset lahat ng mga actions na ginawa ng user. Like yung mga in-input niya para maalis lahat. Especially para kapag may gustong baguhin yung user sa in-input niya or meron siyang gustong i-correct. And next one naman is the proceed button. Ito. And yung purpose naman nitong proceed button is para ma-make sure na yung naka-enter ng name yung user bago siya mag-proceed. And kapag na-click na yung button, na proceed button, kukunin niyo yung mga na-enter sa text field like yung txt name na variable ng text field. Para makuha siya dito, txt.nameGetText. And yung .trim naman is para sa mga extra spaces. Dito sa proceed button, gumamit kami ng if else condition para siya sa validation. If walang in-input yung user sa text field, ibig sabihin empty. Merong magpa-pop up na warning message gamit yung J option pane. Dito sinasabi yung please enter your name para ma-warningan yung user na kailangan niya mag-enter sa field bago mag-proceed. And ito naman, sa else, kapag nakapaglagay yung user, isi-save siya sa variable na customer name. And automatic din siya magsasara gamit to name dialog.dispose. So, basically, yung proceed button is nagsisilbi lang siyang validation para hindi makapag-proceed yung user ng walang name. Which helps para maayos yung flow ng program. So, sunod is yung checkout button. Once na pinindot ng user yung checkout button, lalabas yung J-dialog. And yung J-dialog na yon is papa-enter niya yung user ng name. So, pagka-proceed, siya, may lalabas na parang yun? Are you sure? Ito, are you sure na you want to complete your order?
Kapag pinili yung yes, is mag-ano na siya. Papakita yung resibo gamit yung GText area. Dito, lalabas yung resibo ng ano ng user. And dito, ipapakita na naman kung ano yung mga sinelect ni user, especially sa mga drinks and pastries tsaka add-ons. Dito, ipapakita na yung mga in order, tapos kung anong category yon, tsaka kung ilan yung quantity and price. Pakita rin dito yung yung tawag dito, yung kapag may mali na in-input for validation. So yun. Same lang naman ipapakita dito. Basta mag-add lang siya ng mag-add, mag-append dun sa JText area once na may sinelect si user. Kung pag sinelect niya yung mga mga items na gusto niyang kunyari bilhin, gano'n. So, ayun. And once na close na, punta na yun sa dun sa transaction log. Yun lang. I'm assigned to functionality and validation sa set order. So first, the code adds a item listener to a checkbox so that when it's state change, it's either check or uncheck, it triggers an action. Specifically, in-enable or disable yung editing ng mga text fields for quantity ng item. Kapag selected yung checkbox, the text field becomes editable, otherwise it becomes non-editable. And for the clear button functionality, when the button is clicked, it first creates an array containing all DJ text field components used for entering product quantities. It then loops through each text field and set its value to 0. Next, it creates another array containing all the checkbox components linked to the product selections. It loops through this array and sets each checkbox to uncheck by calling setSelected false. This ensures that both the selections and quantities are clear, allowing the user to start a new order po. And for the checkout button is clicked, the program first opens a modal dialog asking the user to enter the customer's name. The dialog contains a label, a text field, and a proceed button that ensures that the name field is not empty, and if it is, a warning pops up once a valid name is entered. It saves the name and closes the dialog. Afterward, a confirmation dialog asks the user if they want to complete the order. If confirmed, a receipt dialog appears showing a formatted receipt that starts with the header and customer's name. The program then checks which copy pastries or adds-on products are selected by looking at their checkbox for each selected drinks, pastries, or adds-on. It parses the quantity it parses the quantity from the associated text field, calculates the price by multiplying the quantity by the product's price, sets the product category and order name,
and adds this transaction to the transaction log of the transaction log frame. The order details are appended to the receipt text area for display. If the quantity is entered is invalid, such such as zero, negative, or non-numeric, an message shows and stops the checkout. Next, before completing the order, the program verifies at least one product copy, pastries, or add-on has been selected. If no products are selected, it warns the user to purchase at least one product to proceed. It also checks whether the transaction log table of the transaction log frame has any orders. If empty, it informs the user that there are no orders to complete and stops. If everything is valid, the receipt adds a total price and summary along with a thank you message, and the receipt is placed inside a scroll frame for easy reading with a close button that allows the user to close the receipt dialog. Finally, the program resets the UI by clearing all the quantity fields, text fields, setting them to 0, and unchecking all the checkboxes. This prepares the interface for a new order after the current one is completed. And that's all for the functionality and validation of set order. So, dangal greetings everyone, I'm Evan Redulfa and i-explain ko po yung part ng login frame po sa project po namin. So, sa login frame po is, dito po papasok yung username and password kung saan yung mga user po is kailangan mag-enter po nun. And in this part po, may mga basic components po tayo na naka-include dito like yung text field, password field, and JButton. So, yung login frame po is parang nagsisilbi lang siyang gateway bago po sila makapasok sa mismong system po nung project po namin. So, iisa-isahin po natin sila. So, in this part po, set title. Ito lang po yung pinaka-title ng frame po natin. Makikita po natin siya once na ni-run po natin yung program. Ito naman po is, para lang po siya ma-display po sa middle ng window po yung frame po. Once na wala siya is, baka nandito na po siya sa part po natin. So, label user equals new JLabel username. Ito naman po is, display text lang po siya para po mag-guide yung mga gagamit po ng application kung para saan po yung isang specific components po na yon. In this part po, itong part na to is para po siya sa text field. Kung saan dito po itatype ng mga user yung username po nila. Dito naman po is JLabel for password. Same din po dun sa kanina is parang display text lang po siya for guide. And ito naman po is para po siya sa password field kung saan dito po itatype ng mga user yung password po nila. And in this part po is na-hide po yung mga inputs po natin unlike sa text field na nakikita po natin. Hindi po siya na-hide. So, JButton login. Ito lang naman po is para po button for login para pag klinik po natin siya is mag-proceed po siya sa another frame. Pero before that, may mga validation pa po siyang kailangan gawin. May action listener po siya and in this part po is string user equals admin, string pass equals admin. Ibig sabihin po is naka-fix or naka-declare na po yung username and password po na itatype po ng mga user. Ito naman po is text field user.getText para po makuha po natin yung text na naka-input po sa text field. And dito naman po is para po makuha po natin yung input sa password field. So, dito po, kapag yung tinype po natin na username and password is same po dito,
ibig sabihin po, may lalabas po siya na J-option pane na login successfully. Ibig sabihin po is, tama po yung na-input natin na password and username. Then, magpro-proceed po siya sa another frame which is yung sa transaction log po. And ito naman po is, kapag empty po yung text field and password field, ibig sabihin po, may lalabas po siya na J-option pane na this field must be filled. Ibig sabihin, kailangan meron siya nakalagay or required siya. Else naman, if kapag mali po yung na-type, if hindi po siya same dito is, may lalabas din po na message dialog na mali po yung naka-input na password or username. So, ito naman pong part po na to is for background lang po siya. So, parang display lang. So, ito po yung example ng frame po. Ayan na po. For username and password, JButton, JLabel, and ito po yung title. So, that's it. Thank you. Is yung JTable at default table model sa transaction log form. So, una, we use JTable para ipakita lahat ng transaction ng customer in a table format. Parang spreadsheet style siya. It's good for displaying data like names, orders, quantity, and prices in rows and columns. Pero yung JTable kasi by default siya, hindi mo siya basta-basta malalagyan ng data. Kaya yung ginagamit natin dito is yung default table model na may variable name na table model. So dito sa pinakataas ng code natin sa transaction log, mapapansin natin to. Dito naka-specify na yung gamit sa column headers like yung mga bawat transaction details. Then later naman dito sa code natin, itong JTable transactioning and ayun, table transactioning. Ibig sabihin, kinokonekta natin yung table transaction model sa JTable. Mismo itong nakapaloob sa JTable. So, parang, kaya lahat ng data na ina-add natin sa model, like yung add transaction method, automatically siyang lumalabas dun sa table. And so, ayun, in short, yung JTable, ayun yung nagpapakita ng data na na-add doon. And yung default table model naman, yung nag-handle nung laman ng mga table. Like kung anong rows yung lalabas, ano yung mga column names, and paano nag-add or nagre-remove ng data. So, ayun yung parang main purpose ng JTable at default table model. Lagi silang connected. So, dangal greetings, everyone. So, dangal greetings, Miss Sai. So, I will be discussing my part, which is transaction log. So, didiscuss ko lang is yung mga buttons and yung paglalagay ng data sa JTable. So, una muna is itong back button. So, itong back button, so yan. So, yung back button na yan, so, dito, so, itong dispose is, ito yung, ang purpose ito is, isasara niya yung current window ng transaction log. So, ayun yung purpose niya. Isasara niya yung current window ng transaction log. So, and yung purpose ng back button also is yung pag pinilit mo yung back button, babalik siya sa copy shop window or form or dito. So, ito yung example niya. So, ayan. So, ito yung example ng transaction log namin. So, ito yung, as you can see, ito yung mga buttons namin. May back, may delete all. So, yung dinidiscuss ko ngayon is yung back. So, pag clinic natin yung back, is mapupunta siya ulit dun sa
lagay sa uh, sa form, sa window form. So yung validation niya is wala siyang validation. Kasi hindi na hindi na need ng validation ng back button dahil siya ay navigation. So yan. So next is delete. So ito yung code namin sa delete. Yan. So sa delete so ang validation niyan is kailangan piliin ng row bago mag-delete. So kailangan mag-select ng row muna bago mag-delete. So ang delete button is magdi-delete ka ng isa, dalawa, ganyan. So ang purpose nito, tinatanggal niya yung isang selected row sa transaction table, which is dun sa nakalagay sa J table. So i-click mo yung row na yon. Then kapag click mo yung row na napili mo, then pipilitin mo yung delete, so mawawala na siya. Then if naman wala kang napili na i-delete pero click mo yung delete button, so magpa-pop up ng warning. Magpa-pop up siya ng warning na please select ito. So pop up to na lalabas na please select a row to delete. No row selected. So dapat kapag magdi-delete kayo, dapat meron kayong i-select muna isang or dalawa na button na row. So ayan. So ayan, ito yung example niyan. So kunwari ayan yung mga pwedeng i-select, ganyan. So for example, ito yung i-delete mo itong row na to, then pipilitin mo lang tong delete, so mawawala na siya. So mawawala na yan yung pinindot mo na row. So next is yung delete all button. So ito yung delete all button natin. Yan. So ayan yung delete all button natin. Sa delete all button, itong part na to is ito yung magdi-delete. Ito yung magdi-delete sa lahat ng rows. Yan. So dito sa delete all buttons, hindi ka na magsaselect ng isa. So kung saan pag pinindot mo yung delete all button, may magpa-pop up doon na pop up na message na are you sure you want to delete all transaction? Confirm delete all. So hindi siya basta-basta ma-delete lahat. So kailangan mo na ng confirmation bago mo ma-delete. So ayun yung kung wala ka kung katulad din kanina sa delete button. So sa delete all button, kung pinindot mo siya at hindi ka naman nakapag-select, lalabas doon is no transaction to delete. So ayun na yung mga buttons natin and yung mga validations nila. Then next is I will be discussing yung pag-store ng data sa JTable. So first is here, this one. So ayan yung yung array natin. So gumamit tayo ng array. So nakalagay sa array natin is customer's name, category, order, quantity, and yung price. So ito
So, ito yung nakalagay dito. So, ayan yung nakalagay. Ito, ayan. So, ayan um, ito yung reason kung bakit natin kailangan ilagay yun. So, dito siya, parang yun yung magiging header ng table natin. So, ayan. Then, next one. So, ayun yung maging header ng So, ano nga ba yung ginagawa niyan? So, yun nga yung diniscuss ko kanina is ginagawa niya to para magkaroon ng header yung table. So also pwede ka ring mag-add ng rows. So pwede ka ring mag-add ng rows using this. Eto. So using this one. Yan. Ito yung method para makapag-add tayo ng transaction. So, ayan. Makapag-add tayo ng transaction. So, next is like for example, nag-add tayo ng transaction. So, yung name is Elaine. Kailangan mo maglagay ng name doon, customer's name. So, yung order mo, yung category, then yung order mo na, like, category ko is coffee, then, order ko na coffee is lumot latte, then, quantity is 1, then yung price niya is 49 pesos. So ayun yung pwede nyong, ganun lang kapag mag-a-add kayo ng transaction. Ng order. So, next is yung dummy data. So, here's the dummy data. So, ayan. Yun yung dummy data. So, sa dummy data, ito yung mga temporary na data para lang makita yung yung itsura ng laman ng table, kung para lang malaman yung laman ng itsura ng table kahit wala pang ini-input yung customers. So, ganun yung example ng dummy, like this. Eto. Ayan. Ganyan yung example ng dummy data. Eto, ayan. Ganyan. So, kapag doon sa add transaction, so pag nag-add ka, madadagdagan pa yan dito sa baba. Then, yun nga, so, yung default table model, displayed siya sa J table. So, yun. So, yun lang naman yung mga buttons and yung way kung paano maglagay ng data sa JTable. So, that's all. Thank you. So, I am Michaela Princess Cusino, and in this presentation, I will be demonstrating the system of the coffee shop ordering management system. So, first, lalabas yung mainframe kung saan makikita yung parang pinaka-logo or name ng pinaka-coffee shop. Then, dito sa mainframe, merong menu bar. Yung menu bar, meron siyang set order menu item, transaction log menu item, and separator before the close menu item. Once na pumunta tayo sa set order menu item,
lalabas yung um, products ng coffee shop, which is yung drinks, yung flavored drinks, frap drinks, and cold coffee drinks. Then and sa pastries yung second tab pane and add-on sa third tab pane. So, once nakinlik yung checkout, hihingin ng system ng name nung customer. Once click proceed, tatanungin ka ng are you sure you want to complete your order? Once click yes, lalabas yung warning na please purchase at least one product to proceed. Kasi hindi ka makakapag-proceed sa computation or calculation ng coffee shop system if wala kang sinelect at least one product or walang biniling at least one product yung customer. Once click okay, bibili tayo ng sa frap drinks itong Grava Chef Frap. Tapos sa cold drinks, yung equality drink, and sa flavored drinks, yung kakamping tea. Sa pastries, bibili na tayong lava walk, pain, ouch, chocolate, and panderegla. Then sa add-ons, kunyari gusto mag-add-ons ng customer ng chocolate and extra shot. Then proceed tayo sa checkout button. Hingin ulit yung name. Then checkout confirmation. Then click yes. Lalabas yung warning na please enter a valid coffee quantity greater than 0. Ganon din yan sa pastries and add-ons. So, sa dito, yung ano pala, yung mga text field nitong drinks, pastries, and add-ons, hindi siya editable since hindi pa sineselect ng barista or hindi pa in-order ng customer yung specific product na gusto niyang bilhin. Hindi pa sineselect yung J checkbox, so hindi siya magiging editable. Once na sinelect mo, magiging editable siya. So, dito gusto natin apat. Dito 2, and dito tatlo. Sa pastries, yung lava walk, 6, eto 7, eto 4. Then sa add-ons, 1 extra coffee, 2 chocolate syrup. Then proceed sa checkout, hihingin ulit yung name. Once click proceed, lalabas yung checkout confirmation. Since na-meet na yung all requirements ng system sa pag-set ng order, once na-click tong yes button, lalabas na yung receipt ng order. So, yung receipt ng order, in-include yung customer name, yung order, or yung in-order ng customer, yung category ng order, quantity, and price, pati yung total price. Once na kinlik yung close button, lahat ng in-order is mapupunta na sa transaction log o may store sa transaction log. Itong clear button, for example, sa drinks, kinlik natin lahat ng frap drinks. Yan, editable na, diba? Lalagyan ng quantity. So, kapag kinlik natin tong clear button, parang magre-reset yung buong order or mawawala lahat ng selected items. So, kinlik, ayan, nawala na lahat. And yung mga JTEX field is naging not editable na. So, punta tayo sa transaction log. Sa transaction log, kailangan mo na mag-login ng cost ng coffee shop owner or ng barista sa login form ng cafe or ng coffee shop. So, yung predefined username and password na nilagay sa system is admin lang. So, admin username, tas kunyari mali yung nilagay, or for example, nilagay natin sa password is wrong password. Pag kinlik yung login, lalabas yung error na wrong username or password input. Tapos okay, tapos lalagyan natin ng right admin. So, kanina 'di ba sa pag-login, tama na yung nilagay na username and password. So, ang nilagay na username and password na kanina is admin.
which is yun yung predefined username and password. So, dito sa transaction log, merong back button, and delete all button. So, sa delete button, para makapag-delete ka, gusto mo, kunyari gusto mong, ay, for example, gusto mong mag-delete ng isang row. Click mo lang yung row, then select mo, pindutin mo yung delete button. Yan, madi-delete na siya, mawawalan siya sa list. Then, etong ano pala, etong tatlong name sa customer's name is yung Kaela, Pauline, and Elaine. Yan yung dummy data para matas yung function nung pinaka-system. Then, may mga name na Jerome, ayun yung order kanina. So, makikita mo yung mga category, flavor drinks, wrapped drinks, cold coffee drinks, add-ons pastries, tas yung pangalan ng mga order, kakamping, tea, grava, chip wrap, lava walk, pandiregla, chocolate syrup, ganyan. Then, yung quantity nun, tas yung price, based sa quantity, and based sa price nung product. So, ayun nga, kapag sinelect mo yung row, tas kinlik mo yung delete button, madi-delete yung row na yon. Tapos, kung gusto mo mag-select ng multiple row, pinutin mo lang yung control button, then select ng row, tapos, click yung delete button, madi-delete na. Then, if you want to delete all the transaction log, pwede mong pwede mong i-click yung delete all button. Once na kinlik mo yung delete all button, may lalabas na confirmation, which is, are you sure you want to delete all transactions? Kapag kinlik mo yung yes, madi-delete lahat ng nasa transaction log permanently. So, yes. Ayan. So, makikita na delete na lahat. Then, kapag kinlik yung back button, mapupunta na sa main frame ulit yung barista or yung customer shop. Then, pwede na ulit mag-set ng order or mag-set ng panibagong order. Yan, that's all. Thank you.